Ngayong gabi ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe ng Panginoong Diyos. Ito po ay maaring nabasa nyo na, no? But before we proceed, no? But before we go there sa atin pong mensahe, no? Ay meron lang po akong very striking news, no? Meron lang pong very striking news na napanood ko lang po ito just recently, no? So, ito po talagang hinanap ko sa YouTube, no? Dinownload ko ito at gusto ko pong inulit-ulit kong pinanood. Sabi ko, ano kayang nangyari dito sa taong ito? No? Maaring napanood po ninyo ang video na ito, no? Ito po ay local news dito po sa atin ito. No, gusto ko lang pong ipalabas sa inyo sandali ang isang maiksing video, mga 5 oras lang ho ito. No? Anyway, the regional overseer gave me the privilege. Sabi niya, Pastor, take time. Pwede tayong mag-revival, Pastor, hanggang madaling araw. No? So, panoorin po natin sandali ang isang maikling video. Mga ngalakal ng basura sa Maynila. Kabisado po kasi niya yung scientific names ng mga halaman at dalubhasa rin siya sa Ingles. Tunghayan ang kanyang kwento sa balitang hatid ni Lay Alvis. My name is Alfredo Manuel, who live in 2190 Road 12, Pabis Gate, Santa Ana, Manila. Kung hindi mo kakausapin, wala kang mapapansing di pangkaraniwan kay Mang Alfredo Di Chanco Manuel. Sa madalas na paglalakad niya sa Pedro Hill at Taft Avenue sa Maynila, kung hindi nagbebenta ng dyaryo, makikita siyang namumulot ng mga mapapakinabangang basura. Pero kung obserbahan siya, tulad ng ginawa ko, baka matsyempohan niyo rin siyang nagsusulat. Ang isinulat niya, mga scientific name ng mga halaman. Scientific name na mango. Manggipera indica. Asampagita. Has meaning sambak. Ang waling-waling is Banda Sandariana. Ilang-ilang. Kalanga odorata. Sa patuloy naming kwentuhan, napansin ko rin ang galing niya sa Ingles. Halos ako na nga ang manosebleed sa lalim ng ilang salitang kanyang alam. Iconoclast, an image destroyer. Nepente, a drug inducing forgetfulness of sorrow. Tintinabulation is the ringing of bells. Kakistocracy is a form of government that is ruled by worse criminals, recidivists, scoundrel, law offenders. Pinakamahaba po. Pneumono, ultramicroscopic, silico, volcanoconiosis, the longest word in the dictionary. What does it mean? Ano ibig sabihin? The meaning of that is a lung disease of minors. Abstemious is moderate in eating. Pagmalaki ni Mang Alfredo, marami sa mga alam niya ay produkto ng self-study. Napakasarap kung mag-aaral lang ang iba. Dinivote ko ang time ko sa ganito, sa writing, reading, research. Kasi kung hindi ako nag-devote dito sa ganito, I can speak. Pero ang pagkatuwa ko sa husay ni Mang Alfredo, napalitan nang marinig ko ang malungkot niyang kwento. Pag-amin ni Mang Alfredo, tapos siya sa kursong education at pumasa sa licensure exam noong 1986, bukod pa sa isa ring civil service exam passer. Ang diploma nakuha niya matapos mamasukan bilang janitor sa isang eskwelahan sa Malate, Maynila. Yung motivation, you have to encourage each and every one of you to be successful in life. Pero ang pagsisikap, nauwi sa wala nang siya mismo ay panghinaan ng loob sa paulit-ulit daw na pag-reject sa kanyang pag-a-apply na maging guro. Sa huli nalaman niyang dahil pala ito sa record ng umano'y pagnanakaw niya sa eskwelahan kung saan siya namasukan bilang janitor. Aba, wala naman akong kaalam-alam dyan sa pangyayaring yun na supposing nangyari. Ay sana hinuli naman ako. Frustrated, you feel rejected. And at saka eto, your ego was hurt. Your ego yourself was hurt. As if you are despicable.
Kaya naman ang maraming namamangha sa kanya, hindi rin maiwasang manghinayang, kabilang si Professor Benjamin Mangubat ng UP Manila. He knows more than I do. So I want to write a book about him. Gusto kong sulat siya, yung buhay niya is, to me, very, iba yan, parang kinalimutan ka ng lipunan, tapos ginawa mo na yung mga indicators, di ba, ng success. Ngayon, nag-iisa na sa buhay si Mang Alfredo at sa mata marahil ng iba, may nasayang siyang kakayahan. Pero para sa akin, maituturing pa rin siyang guro dahil sa itinuro niya sa akin at ibang nakakilala sa kanya na higit pa sa mga scientific names o malalalim na Ingles. Siya ang patunay na maipagpapatuloy pala ng kahit sino ang pagtuklas ng kaalaman. At kung imumulat natin ang ating mata, maraming tulad niya na tila ikinukubling yaman ng lansangan. The Alvis, GMA News. Ayan, mahaba yan eh. No? Kaya nyo yun? Scientific name, no? Para natandaan ko lang doon yun, ting-ting nebulation, no? The ringing of bells. No? Galing grabe, no? Pero alam nyo, sayang yung talino niya eh. Hindi niya nagamit. No? What is the reason? Ano daw ang dahilan? Pinanghinaan na ng loob dahil sa kanyang pag-a-apply, hindi tinatanggap. Yung pala, meron siyang bad record na hindi niya naman pala alam. No? Pero nawalan na ng pag-asa. Pastor, alam ko ngayong gabi, no, maaaring nagdadalawang isip ka, tutuloy ko pa ba itong ginagawa kong ito? Ang hirap naman pala magpastor. No? Tutuloy mo pa ba ang pagkatawag ng Diyos sa iyo na maglilingkod sa kanyang ubasan? O nawawalan na tayo ng pag-asa? Ngayong gabi po, aalamin natin ang mga bagay-bagay na pupwedeng sa isang manggagawa ng Diyos. No? Kahit nakarinig ng salita ng Diyos, maaaring panghinaan ka na ng loob. Hindi mo magagawa ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. No? Yan po mga bagay na maaaring pumipigil sa iyo. Ano kaya yan? At dyan po, makikilala po natin, meron pong isang taong ganyan, katulad po niyan, no, nung atin pong napanood. Isang tao sa Bible. And this is in the book of 2 Samuel, chapter 9, no, verse 1 to 8. No. At kung mamarapatin nyo po, basahin ko lang po sandali kung sino po itong ating pinag-uusapan. In 2 Samuel, chapter 9, verse 1 to 8, let me read to you verse 1. It says, One day, David asked, Is there anyone left of Saul's family? If there is, I would like to show him kindness for Jonathan's sake. Alam nating lahat, si Haring David, na matagumpay na sa panahong ito, ang best friend niya na namatay na ay si Jonathan. At tinatanong niya, meron pa bang anak si Jonathan? No? And then in verse 2, it says, There was a servant of Saul's family named Ziba. And he was told to go to David. No, inutusan siyang pumunta doon, itong si Ziba. Sabi po sa kanya ni David, Are you Ziba? The king asked. At your service, sir, he answered. Verse 3, the king asked him, Is there anyone left of Saul's family to whom I can show loyalty and kindness as I promised God I would? Ziba answered, There is still one of Jonathan's sons. He is crippled. Verse 4, Where is he? The king asked. At the home of Makir, son of Amiel in Lodebar, Ziba answered. Verse 5, So King David sent for him. Verse 6, When Mephibosheth, the son of Jonathan and grandson of Saul, arrived,
he bowed down before David in respect. David said, Mephibosheth? And he answered, at your service, sir. Verse 7, don't be afraid. David replied, I will be kind to you for the sake of your father Jonathan. I will give you back all the land that belonged to your grandfather's soul, and you will always be welcome at my table. Ang sarap naman. Inaanyayahan ka ng hari sa kanyang palasyo. Every day, kakain ka sa kanya. Verse 8, Mephibosheth bowed again and said, I am no better than a dead dog, sir. Why should you be so good to me? Yan po ang ating aaralin po, ngayong gabing ito. Pwede ho bang minsan pang tayo po ay humingi ng gabay sa banal na Espiritu ng Diyos, tayo po yumuko at tayo po manalangin. Dakilang Ama, ang aming Ama sa langit, kami po'y nagpapasalamat na sa oras na ito, Lord, alam namin ng iyong banal na presensya ang siya pong sumama sa amin. Nagagalak ang aming puso sapagkat sa aming pagsamba, sa aming pagpuri, Panginoon, sinamahan mo kami. Sinalubong mo po ang aming praise and worship. At Panginoong Diyos, yan po ay inihahandog namin sa iyo. Hinihiling po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, maaari po ba, Panginoon, kausapin mo po kami. Palakasin mo kami. Patatagin mo kami. Revive us, O Lord, tonight with your word. Ito po ang aming hinihiling, Panginoon. Nagkakaisa po kami sa panalangin ito. Revive us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang lahat po ng ang akin pong mga audience ngayon na makakarinig nito sa mga taong nanghihina na, nawawala na ng pag-asa, para bang ayaw nang tumuloy sa kanyang ministeryo. No? Ang kanyang pag-iisip, no? Hindi po katulad ng ating pinag-usapan kaninang umaga in the lecture. No? Hindi po siya self-centered, hindi po siya selfish. Ang pananaw niya, ang kanyang perspective, hindi swapang. No? Ito po may pag-iisip na umaayaw na. Nagda-doubt na. Ano ba yung Tagalog ng doubt? No? Nag-aalinlangan na. Ayan, salamat po. No? Nag-aalinlangan na. Kaya kapatid, kung ikaw ito, para sa iyo to. No? Ang title ng ating mensahe ngayong gabi, ito po ang atin pong pag-uusapan. The Mephibosheth mind, no? Meron ka bang ganyang pag-iisip? Isip na katulad ni Mephibosheth, no? Kailangan mabanggit nyo po yung Mephi. Pag tinanggal mo yung Mephi, hindi magandang pakinggan. Kailangan kompleto, ha? Mephibosheth. No? Yan, kompleto. No? Alam niyo po, pupwedeng ang isang tao, katulad na mag-isip ni Mephibosheth. Marami ang tao na katulad niyang mag-isip. Si Mephibosheth. Kanina pinag-isipan natin, pinag-aralan natin, perspective, pananaw. Ganitong pananaw niya No? Si Mephibosheth, tingnan natin, ano ang kanyang pananaw? Kanina, ang pananaw na swapang, si Judas. Walang relasyon. Hindi ko na i-consider, ikaw ang aking Lord, ako ang iyong disciple, basta ang kailangan, nakikita ko sa iyo, pagkakakitaan kita. Pananaw ng isang selfish na perspective. Dito, ang perspective ni Mephibosheth, ano kaya yan? Isang pananaw, isang pag-iisip na
Ang dami-daming mga limitasyon. No? Kaya kapatid, kapag ikaw ay merong Mephibosheth mind, no po, ang takbo ng pag-iisip mo, number 1, ikaw ay laging limitado ng iyong mga disabilities and imperfection. Yan. If you have a Mephibosheth mind, you are always limited by your disabilities. Tingnan po natin ulit si Mephibosheth. Sabi po sa verse 3, po, in 2 Samuel chapter 9, the king asked him, "Is there anyone left of Saul's family to whom I can show loyalty and kindness as I promised God I would?" Tinatanong po ni David si Ziba. At ito po ang sagot ni Ziba. Ziba answered, "There is still one of Jonathan's sons. And he is," ano po sabi? "He is crippled." Ayan. Po. Siya po daw lumpo. Hindi ko na po isinulat dyan. No po, ikukwento ko na lang po sa inyo sa 2 Samuel chapter 4. You can write 2 Samuel chapter 4. Dito ko po kinukuha po ito. Itong ikukwento ko sa inyo. Paano napilay itong si Mephibosheth? Si Mephibosheth, no po, nung panahon na nakikipagdigma ang kanyang ama na si Jonathan, ang kanyang lolo na si Haring Saul, no, habang malapit na pong matalo, ito pong sila Saul at sila Jonathan. Nang napatay na balitaan, bata pa lang po, ito pong si Mephibosheth, 5 years old. No po, dahil siya po ay apo ng hari, anak ng prinsipe, no, meron siyang tagapag-alaga, meron siyang personal nurse. At nung nabalitaan nung personal nurse na si Haring Saul at David ay napatay na ng kalaban, ang ginawa ng personal nurse, kinuha niya si Mephibosheth, binuhat niya, itinakas niya, at sa kanyang pagtakas na bitawan niya, naputulan ng paa, nalumpo. He is crippled. No? Ayan. Alam nyo, siyempre, si Mephibosheth, hindi niya kagustuhan na magkaroon siya ng disabilities. Walang tao na ginusto na magkaroon ng disabilities. Amen ho ba yun? Walang tao na gusto magkaroon siya ng imperfection. Gusto ng tao siya ay laging perfect. Yan. Posible bang maabot ng tao ang perfection? Bukas, pag-uusapan natin yan sa lecture. Posible bang maabot ang perfection? Kapatid, marami tayong mga disabilities. No? Meron po akong itatanong sa inyo. Ito po'y totoong tanong. Nakikita nyo po, mukha akong normal, di ho ba? Sa palagay nyo, ano ang disabilities ko? Nakikita nyo ho ba? Ako po'y matagal ng overdue. No? Matagal na ito eh. Hindi mailabas. No? Sa totoo lang, maraming mga bagay sa ating buhay na pag tiningnan mo ay buti pa siya. Ang galing niyang kumanta. Buti pa siya, ang galing niyang umawit, sumayaw. Buti pa siya, ang galing niyang magturo. Ako, hanggang dance lang ako. Pero kapatid, alam mo kung minsan, napapansin mo ang disabilities mo kasi tinitingnan mo ang ibang tao at ikinukumpara mo sa iyong sarili. At ang pinakamahirap na comparison, no, kapag tayo tinitingnan natin kung ano yung wala sa atin, yun pa ang kitang-kita mo. No? Dapat ang kitang-kita mo yung alin? Kung ano yung meron sa'yo.
Amen? Amen. Ang problema ng tao, no? Ang lagi nating nakikita ay yung meron yung iba. No? Ay, buti pa siya. Blue eyes. No? Maglalagay nga rin ako ng, ano bang tawag doon? Contact lens. No? Yung makapal. Yung pagka pumikit ka, ayaw nang sumara ng talukap ng mata mo. No? Ay, buti pa siya. Ang tangos ng ilong, oh. Buti pa eh. Lord, bakit naman ganitong ginawa mo sa ilong ko? Alam mo, kapatid, pasalamat ka. Nakatungo ang ilong mo. Alam mo kung bakit? Pag yan ginawa ng Diyos na nakatingala, tuwing umuulan, yan ang pinapayungan mo. Nakataas ang butas. Gusto mo yun? Tuwing uulan, lagi kang nakaganon. Malulunod ka eh. Diba? Malulunod ka. The problem with us is we always look on our disabilities. We don't look on our abilities. No? Yan ang problema po natin eh. Kaya alam nyo po, sa totoo lang, hindi mangyayari na nasa sayo lahat. Amen ho ba yun? Because reaching perfection, that is only a wish. That is only a dream. And you are dreaming with impossible things. Diba? Perfection is a dream. Bukas maiintindihan nyo kung bakit. No? In our lecture in the morning. No? Pag tiningnan mo perfection, laging gusto mo perfection, laging gusto mo perfect, hinahanap mo tuloy sa iba, uy, ang galing nun, ang galing nun, ang galing. Gusto mo lahat ng meron sila, nasa'yo. No? Hindi mo tinitingnan kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo. God, of course, gave each and every one of us a unique ability. Amen ho ba yun? Unique, ikaw lang ang meron yan. Hindi po pwedeng lahat ng meron sila, nasa'yo. Lahat ng meron sa amin, meron ka. Lahat ng nasa'yo, wala kami. Ano ka? Sinuswerte? You know, in the parable of the talents, alam niyo po, sa parable of the talents, God gave to some 5 talents. Amen? The other, ilan? Ilan? Naku, tatanungin ko nga kung nagbabasa ng Bible ito. Ilan? The other 5 and the other 2. Yung iba, yung isa, ilan? 1. Meron bang nilalang na sinasabi sa parable of the talents na walang binigay ang Panginoon? In the parable of the talents, merong lahat ng nandun binigyan ng Diyos. Ang picture nun, kapatid, lahat ng nilalang may binigay ang Diyos. Meron sa inyo 5. Meron sa iba 2. Meron sa iba 1. Pero walang 0. Ang problema, yung isa, ayaw gamitin. Ay, iisa. Tago ko na lang to. Mawawala pa to eh. Unfair si Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, unfair ba si Lord? Alam mo kapatid, kung binigyan ka ng Panginoong Diyos sa panahon ngayon, iisa na lang ang natitirang ngipin mo. Pasalamat ka, may natitira pa. Diba? Iisa na lang.
Ang problema, yung nag-iisa, ang daya ni Lord. Unfair ba si Lord? Kasi yung iba, binigyan 5, yung isa binigyan ng 2, at yung iba binigyan 1 lang. Hindi ba pwede, Lord? 5 kami lahat. Well, alam ng Diyos kung ilan ang ibibigay sa'yo. Pero kapatid, 5 man yan, 2 man yan, 1 man yan. Pag di mo nakita yan, sayang yan. Sayang. Walang nilalang na bobo. Walang nilalang na walang abilidad. Lahat may kakayanan. Amen ho ba yun? Bakit yung iba 5, ako 2, yung isa, 1 lang? Alam mo kapatid, ang realidad, makikita mo dito, ang pinakamaganda dito kapatid, hindi mo natitingnan dapat kung ilan ang binigay ng Diyos sa'yo. Ang tingnan mo, ang bawat isa sa ibabaw ng mundo, binigyan ng Diyos ng talent. Ikaw 5, ikaw 2, ikaw 1. Ano ibig sabihin nun? Lahat tayo may pagsisimulan. Amen ho ba yun? Lahat tayo may puhunan. Ibinigay sa'yo ng Diyos yan. Kung iisa man yan, aba, makita mo sana na meron ka kahit isa. Merong ibinigay sa'yo. At yan gusto ng Panginoon, gamitin mong puhunan yan. Dahil pag ginamit mo yan, tumubo yan, hindi kukunin ng Diyos yung tubo. Remember in the parable of the talents, kinuha ba? Yung puhunan, kinuha din ba nung tumubo? Pag ginamit mo yung iisa, ginamit mo, tumubo, nagkaroon ka ng additional 1, naging 2. Kapatid, gusto ng Panginoong Diyos, madagdagan yan. In Deuteronomy chapter 8, verse 18, hindi ko na ho nilagay dyan. You can write this in your notes. Deuteronomy chapter 8, verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Remember that. Alam nyo, gustong-gusto ko yung verse na yon. Remember the Lord your God. Alalahanin mo ang iyong Diyos, sapagkat ang iyong Diyos ay nagbigay sa iyo ng kakayanan upang ikaw ay maging masagana. Kapatid, kalooban ng Diyos na tayo'y maging maunlad. Pag hindi mo pag ginamit yan, malilimitahan ka. We should not be limited. Paano yan, Pastor? Hindi ako pwedeng mag-preach. Bakit? Wala akong barong, wala akong long sleeve, wala akong necktie. Nalilimitahan ka na? Alam nyo, kung hindi lang nakakahiya, pwede akong mag-preach, de-demonstrate ko sa inyo dito Magpipreach ako sa inyo ng walang t-shirt Kaya lang makikita nyo yung pusod ko. Kapatid, sa totoo lang, huwag mong titingnan ang iyong disabilities. Tumingin ka sa Panginoong Diyos na tumawag sa iyo. Tumingin ka sa ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya lang, pag ikaw ay merong Mephibosheth mind, ang isang Mephibosheth mind, hindi niya susubukang hanapin ang kanyang mga abilidad. He will never try. Tanungin mo nga sandali yung katabi mo kung na-discover na niya yung kanyang abilidad. Tanungin mo, kapatid, anong strength mo? Ano ang strength mo? Ako, pastor, magaling akong kumanta. Daig ko ang lahat ng palaka pag tag-ulan. Diba? Kapatid, sa ating pagsisilbi sa Panginoong Diyos, kung minsan, when you limit yourselves with your disabilities, tinawag ka ng Panginoong Diyos Nung tinawag ka ng Panginoong Diyos, tinawag ka na ba niya na perpekto?
Tinawag ka na ba niyan? Ikaw ay kompleto? Alam niyo po, kung titingnan ko ang kakulangan ko, mahihiya akong tumayo sa inyong harapan. Mahihiya ako na magpapastor sa COG Dasma kung titignan ko lang ang aking kakayanan. Hindi po ako nag-aral ng Bible School. Salamat, no? Nakatapos po ako ng CLDP 1, CLDP 2, CLDP 3. Pero marami ang nakikita ko. Actually, nag-i-interview po ako sa aking district overseer, Pastor, kailangan ho ko ba talagang mag-Bible study? Ay, mag-Bible school? Alam nyo, sa amin po sa Dasma, bibihira po sa amin ang pastor doon na nag-Bible school. Ang meron lang ho kami sa Dasma, may Bible, walang school. No? Pero kapatid, kung titingnan ko lang ang sarili ko, ay, ito ang kakulangan ko, itong disability ko, hindi ako nag-aral, ay, hindi muna ako magpapastor. Ano ba sabi ng Panginoon? Tinatawag kita, I am sending you. Kapatid, may tinapos ka man sa Bible school o wala, ang mahalaga, pinili ka ng Panginoong Diyos. Nakikita ng Panginoong Diyos, ikaw ang kanyang instrumento. Huwag mong tingnan ang kakayanan mo. Huwag mong titingnan ang kakulangan mo. Ang tingnan mo, anong magagawa mo sa inuutos ng Panginoong Diyos. At sa lahat ng gagawin mo, bilang pagtugon mo sa pagtawag ng Panginoong Diyos, kapatid, yan ay pagpapalain ng Panginoong Diyos. Yan ay palalaguin ng Panginoong Diyos. Alamin mo, anong magagawa mo? Lord, ito lang ang meron ako. One talent, gamitin mo. And then the Lord, pag nakitang na-improve mo yan, madadagdagan ka. Gamitin mo. Huwag mong tingnan ang mga kakulangan mo. Ang problema ho natin kasi, kung minsan, kahit hindi Christian, kahit na mga ordinaryong tao na nasa paligid natin, laging tinitingnan ang disabilities. No? Tinitingnan po natin yun. If you are like that, meron kang Mephibosheth mind. Pag nilimitahan mo ang sarili mo ng iyong disabilities, nililimitahan mo, kapatid, ang Panginoong Diyos. Hindi na ako tutuloy. Bakit? Hindi ko kayang gawin yan eh. Bakit? Hindi ako marunong yan. Sino ho dito na ipinanganak na marunong ng mag-cellphone? Sino dito pinanganak marunong ng mag-computer? O eto na lang, mabilis na mabilis. Sino dito pinanganak marunong ng magsuot ng tsinelas agad? Wala. Natututunan ang skill, ang abilidad. Huwag mong tingnan ang limitasyon mo, kapatid. Don't be like Mephibosheth. Meron akong ipapakilala sa inyo. Ito po ay taga rito po sa inyo. Kilala niyo po ba ang taong ito? Sino pong nakakakilata yan? Taga rito po yan. Mindanao Region. Siya po ay graduate ng Hotel and Restaurant Management, si Maricel Apatan. Siya po ay gold medal for arts and crafts nung siya po ay graduate. Siya po ay nagtapos na best in computer. Siya po ay hindi lang po best in computer, siya po ay most industrious award. Meron pa, most courteous. At sa kanya pong pag-aaral ng HRM, sa kanya pong pagtatapos ng HRM, nilinang niyang mabuti, dinagdagan niya ang kanyang kaalaman. Siya po ngayon ay isa ng chef.
Kilala niyo po yan? Yan po'y taga Zamboanga. At nung siya po ay 12 years old, no? Tingnan niyo po si Maricel Apatan. Lahat ng yan nagawa niya, pero sa totoo lang, ito pong si Maricel, may kakulangan po yan. Ano po? Ito po ang kulang niya, nasa susunod na picture. Wala po siyang mga kamay. Pero yan lahat ang nagawa niya. Siya po ay taga Zamboanga. No? Dahil sa isang alitan ng kanilang mag-anak, no? Nadamay siya sa away ng kanyang tiyuhin at ng kanyang lola nung nagalit dahil sa in a piece of land, dahil sa lupa, nung nagalit yung kanyang mga kamag-anak, yung mga tito at tita, siya po ay nakatira sa kanyang lola, no? Binalak po silang patayin, no? Ginilitan siya ng leeg, at tinaga ang dalawa niyang kamay nung siya po ay 11 years old. Pero nabuhay. No? Nabuhay po siya, si Maricel Apatan. Magbe-birthday po siya noon. Magto-12 years old na po siya noon. Nabuhay. Pero hindi niya tiningnan ang kakulangan niya na wala siyang kamay. Kapatid, patingin nga ng mga kamay mo. Meron kang kamay. Ano bang nawala sa'yo? Ako po, tinatanggap ko na. No? Nawawala ng bangs ko. No? Natatanggap ko. No? Maricel Apatan, hindi tiningnan ang kanyang disabilities. Kapatid, huwag mong tingnan ang disabilities mo. Kapag nilimitahan mo, pag tiningnan mo ang disabilities mo, nililimitahan mo ang sarili mo, nililimitahan mo ang pagkakataon na gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. May magagawa ka. Don't limit yourself. If you will limit yourself kung ano yung wala sa'yo, that's a Mephibosheth mind. No? Limited by his disabilities. Meron pang isang ugali ang Mephibosheth mind. No? Meron pang isa. Pangalawa, na pag-uugali ni Mephibosheth. Number 2, he lodged in disgrace. Ibig sabihin, lodge, nananahan. Doon na siya tumitira sa kanyang kahihiyan. Lodge in disgrace. No? Hindi lang limited by disabilities. No? Lodge in disgrace. No? Kapatid, meron bang nakakahiyang parte ng buhay mo na ayaw mo nang tumuloy, ayaw mo nang umangat, ayaw mo nang mag-forward kasi natalo ka ng hiya? No? Si Mephibosheth, yan ang kanya pong ugali. The Mephibosheth mind, nananahan sa kanyang nakaraan. Sa nakakahiyang nakaraan. No? Basahin po natin in verse 4. Sabi po dito, where is he? The king asked. At the home of Makir, son of Amiel in Lodebar. Si Mephibosheth, apo ng isang hari, anak ng isang prinsipe, naninirahan sa Lodebar. Nang ibig sabihin ng Lodebar, it means no promise. Walang ipinapangakong maganda itong lugar na ito. No pasture. Walang kabuhayan sa lugar na ito. No? Lodebar. Gusto niyo pong makita sa mapa kung ano pong itsura ng Lodebar? No?
Kung ito po ang Israel sa bandang Sea of Galilee, nandito po sa ibaba ang Lodebar. Ano pong napapansin nyo? Hindi po siya, si Mephibosheth, hindi po siya nananahan sa Jerusalem, in the city. Malapit sa palasyo, hindi po siya doon. Siya po ay nananahan sa malayong lugar. Ano pong napapansin nyo sa lugar ng Lodebar? Sa ibaba ng Sea of Galilee? Ano pong napapansin nyo? Ano pong kulay? Ano pong kulay? Hindi po siya kulay berde. Ano pong ibig sabihin yan? Walang nabubuhay na halaman. No pasture. Mag-alaga ka ng kambing, mamamatay. Wala kang ipakakain. Mag-alaga ka ng anumang hayop, walang mabubuhay, kapatid. No pasture. Yan ang itsura niyan. Maladisyerto ang itsura. Diyan siya na tumira. Alam niyo po, ang katotohanan, sa isang taong merong Mephibosheth mind, naninirahan, nananahan sa kanyang nakakahiyang nakaraan, nakakahiyang buhay. At kung papansinin po natin, ang pangalan na Mephibosheth, ang ibig sabihin nun, nagkakalat ng kahihiyan. Meron ba rito pangalan? Mephibosheth? Mephi, meron? Yung kadugtong ng Mephi, meron? Wala. No. Nakakahiyang pangalan, Mephibosheth. At kung papansinin nyo po, in 1 Samuel, ang nakakahiya, yung kanyang lolo na hari, dating hari, hindi marunong sumunod sa Panginoong Diyos. Kaya pinarusahan ng Panginoon, tinanggal ang trono sa kanya. Nakakahiya. Tayo madalas namumuhay tayo, ay ayoko, nakakahiya. Bakit ka nahihiya? Kasi ang lahi namin, maiitim. Ano ngayon kung maitim? Diba? Ay, ayoko doon. Nakakahiya. Kasi pagka nakihalubilo ako sa mga taga-syudad, mahalata man ako na taga-Bisaya. Hindi naman obvious, di ba? Nahihiya. Anong kinakahiya mo, kapatid? Nahihiya ka sa mga tao? Samantalang pinili ka uli ng Panginoong Diyos. Uulitin ko na naman, pinili tayo ng Panginoon. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ba't ka nahihiya? Why? Hindi ako marunong mag-English. Ano ngayon? Ako nga, sinabihan You know, Pastor, I don't like you as a preacher. Ay, bakit? Kasi geologs ka Geologs? Nagpaka-geologs talaga ako. Ano ba yung geologs? No? Kasi when Pastor Anthony preached, he preached in pure English. When you preach, puro Tagalog. Kaya geologs, ibig sabihin, ang bakya. Ganon. No? Well, I just have to be honest. The truth is, hindi naman ako marunong mag-preach ng dire-diretsong Ingles. Kung may Amerikano dyan, may foreigner dyan, sorry. No? Nasa Pilipinas ako Gusto ko, kababayan ko, makarinig ng salita ng Panginoong Diyos, maintindihan nila ng malinaw na malinaw. Amen ho ba yun? Amen. Kaya kung gusto mo English, sorry.
Gusto ko nang sabihin, di wag kang umatin sa akin. Di ba? Hindi ako namimili ng audience. Dahil ang audience na pumupunta dito, kapatid, pastor, tingnan niyo po ito, ang pumupuntang audience, hindi si pastor ang pinupuntahan. Ang pinupuntahan ay ang Panginoong Diyos at ang salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Diba? So why lodge? Why live in this grace? Ano bang ikinahihiya natin? Wala namang dapat ikahiya. Diba? Alam nyo, ang mas nakakahiya, dati po, naikwento ko sa inyo ang dati kong buhay. No? I have a Friday club. No? Malagi po akong may Friday club. Ang uwi ko ay Sabado na ng madaling araw. No? Yan po ang aking buhay dati. No? Kami, nung panahon na binata pa ako, kaming mga barkada, no? The more chicks, no? Pag mas marami kang chicks, mas maraming tinatawag naming trophies. Yan. No? Yan ang tawag ng mga lalaking katulad namin noon. Pag mas marami kang nakuhang chicks, mas marami kong trophies. Diba? Ngayon, nung naliwanagan ako ng buhay na salita ng Panginoong Diyos, hindi pala trophies yun. Tansan pala yun. Nakakahiya pala yun. Yun ang mga nakakahiya. Pero ngayon, ikinahihiya ko ho ba ang mga pangit na buhay ko? Ikinukwento ko sa inyo ang mga pangit sa buhay ko para nang sa ganon makita nyo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. No? Na bumabago ng buhay ng tao. No? Bakit mo ikahihiya? Magagamit yan for God's glory. Bakit? Sabi ng Panginoon, tumayo ka dyan, magpastor ka dyan, tumayo ka dyan, mag-song lead ka dyan. Gusto ko dance. Ano ba, pastor? Sandali lang. Liliwanagin nga natin sandali. Ikaw ba female o mali? Diba pag binasa nyo yung male, mali. Oo nga mali. Kapatid, huwag mong ikatatakot, huwag mong ikahihiya ang mga pangit na nakaraan. No? Ako po galing sa buhay na mahirap, sa totoo lang. No? Nasubukan po namin ang sumala ng kumain ng kanin. No? Nagkatroma na po ako sa mga nilagang mais. No? Alam niyo po yung binatog, yung nilagang yung binhi, no? Yung itatanim na ang tigas-tigas na mais, ilalaga mo na, lalagyan mo ng asin. No? Ang tawag ho namin doon, binatog. No? Yun ang kinakain namin lagi, pangtawid ng gutom, binatog. Di nyo napansin, mukha na akong nilagang mais na pumutok-putok na. No? Pero sabi ko, ayoko ng gantong buhay. Mangangarap ako. Magsisikap ako. Alam ko may binigay na ang Diyos sa aking kakayanan Pagyayamanin ko yun. Didiskubrihin ko pa ang ibang abilidad na meron ako. Kung ano man, alam niyo po, meron akong na-memorize na isang Bible verse. Hindi pa po ako born again noon. No? Ang akin pong na-memorize, Proverbs chapter 3, verse 6, no? The Living Bible Version. No? Sabi po doon, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Gusto ko maging successful dahil ayoko na ng binatog. No?
Magsisikap ako. Sabi ng tatay ko, anak, pagkatapos mo ng high school, hindi sigurado kung makakapag-college ka. Kaya, yung ating mga alagang baboy, ituloy mo na lang yun. Nako. Tay, paumanhin. Meron po akong pangarap. Gusto ko pong makapagtrabaho ng magandang kumpanya. Gusto ko pong iangat ang buhay ko. Ayoko pong manahan na nanatili dito pag paumanhin nyo, tay. Alam nyo po, kumilos ang Panginoon, tinulungan ako ng ate ko. Sabi niya, gusto mo mag-aral? Dito ka. Ipagmaneho mo yung mga anak ko, ikaw, imbis na i-school bus sila, ipagmaneho mo sila, no? At yung pangbabayad ko sa school bus nila, yun ang pang-enroll mo. Kaya po ang natapos ko po short course lang, technical course lang. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Nung matapos ko ang technical course na yon, dinala ako ng Panginoong Diyos sa isang kumpanya, no? A multinational company. Ang dami ko pong natutunan doon. At ang pinakamagandang blessing doon sa trabahong yon, nakilala ko ang pag-ibig ng aking buhay. No? Doon ko siya nakilala sa trabaho. Kung ang nanay ko po ang nagtanim ng seed of salvation, ginamit ng Diyos, isa pang mahalagang babae sa buhay ko, ang misis ko. Siya ang nagdidilig. No? Nililehans niya ako, Lord. No? Nagdi-deliverance po yan tuwing madaling araw. Baguhin mo po ang taong ito. No? Kapatid, sa Panginoong Diyos, huwag mong ikahihiya ang anumang meron ka. Hindi ka ikinakahiya ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon. Pagbutihin mo yan, gamitin mo yan. Iangat mo ang expectation sa'yo ng Panginoong Diyos. Itaas mo. Huwag mong tingnan ang mga limitasyon mo. Ang tingnan mo anong maggagawa ng Diyos sa gawang ito na pinagagawa niya sa akin. Kung hindi ka marunong mag-computer, humanap ka ng marunong mag-computer para sa Panginoong Diyos. Para sa church, maganda ang takbo ng simbahan. Hindi ka marunong mag-internet, maghanap ka ng marunong. Maghanap ka ng magtuturo. Paano ba ito? Hindi naman masamang magtanong. Tanungin mo yung katabi mo, masama bang magtanong? Nagawa mo na. Tapos na. Ganun lang kadali. Diba? Masama bang magtanong? Ang problema kasi sa atin, nakakahiya. Pag nagtanong ka, parang pakiramdam mo, parang ang hina-hina mo. Ako po sa totoo lang matanong. Bakit? Hindi ko naman talaga alam Ba't ako mahihiya? Diba? Kahit talupan ako ng buhay, hindi ko talaga alam. Kaya gusto kong malaman. Kapatid, no? Sa mga buhay na nakakahiya, hindi dapat ikinakahiya yan. Lalo na kung magagamit yan for the glory of God. No? Maitatanghal ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. But church, mga kapatid, kung lagi kang nananahan sa mga bagay na disabilities mo, yung mga nakakahiya, yung mga disgraceful sa buhay mo, nagkakaroon ka ng isip ni Mephibosheth. Tanungin ko lang kayo sandali, gusto mo ba ng Mephibosheth mind? Hindi niya hinahanap ang kanyang mga abilities. At pangalawa, no? Dito po, a Mephibosheth mind will just settle for less. Okay na to. Ako po, binatog. Hindi po ako magsesettle sa binatog. Makagagawa ako ng paraan.
ang pinakamaabilidad na nilalang ng Diyos sa ibabaw ng mundo. Walang iba kundi tayong mga lalaki at babae. Tayo na nilikha sa wangis ng Panginoong Diyos. Pinakalat lahat ng nilalang ng Panginoong Diyos. If you will just settle for less, yan lang bang magagawa mo para sa Panginoong Diyos na tumawag sa iyo? Hindi ko kaya eh. Alam niyo po, sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko, ang laging sinasabi ng boss ko, 2 company lang ho ang pinasukan ko. For in my entire 18 years sa corporate work, in the corporate world, lagi kong naririnig sa mga boss, make it happen. By hook or by crook, make it happen. Paano yan? Hindi ko alam. Make it happen. Pag inilagay ka ng Panginoong Diyos, saan mang simbahan ka, kapatid, pinagkatiwalaan ka ng Panginoong Diyos. Kailangan lumago yan. Make it happen. Sa tulong ng Panginoong Diyos, kumilos ka. Hanapin mo ang mga kaparaanan. I remember, ngayon lang po ipinaalala ng Panginoon, si David. Gustong-gusto niyang bumuo ng templo para sa Panginoon. Pero ang Diyos mismo ang naglimita sa kanya. David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Ang iyong anak na si Solomon. Pero anong ginawa ni David? He did not stop. Lord, kung ganun, ang anak ko ang magtatayo. Ano pong ginawa niya? Nag-ipon siya. He prepared all the treasures, all the plans. Lahat ng kakailanganin. Kaya nung mamamatay na siya, ibinibili niya kay Solomon, Solomon, ito ang lahat ng detalye ng gagawin mo para sa templo ng Diyos. Kung kulang pa, bahala ka nang magdagdag yan. Pero that's the best that I can do. No? Nakalimutan ko lang kung anong verse. Toneladang ginto ang inipon ni David para mabuo ang templo. Maging si David, hindi niya pinigilan ng kanyang sarili. No? Ang accomplishment niya, Lord, pag tumayo ang templong yon, may part pa rin ako doon. Kapatid, ang isang iglesyang inilagay ka ng Diyos, pag yan ay lumago, ikaw ang susi ng Panginoong Diyos dyan. Bakit mo lilimitahan ang sarili mo? Bakit ka mananatili sa less if you can do more for the Lord? Bakit? Tanungin mo nga yung katabi mo, bakit? Tanungin mo lang, bakit ba? Why settle for less? Bakit? Lahat tayo, kapatid, may pananampalataya. Amen ho ba yun? Amen. Ano po yung inawit natin kanina? Saan na ba yung praise and worship natin kanina? Our God... Hindi po, yung isa pa, bago yun. God is greater. Salamat kapatid. Nagkakaisa tayo ng tema. No? Iisang espiritong nangungusap sa atin. Kapatid, don't look on ourselves. Look on God who called us, who is greater than anything else. Yun ang tingnan mo. No? Doon ka tumingin. Kaya sa totoo lang po, bilib po ako sa inyo. Saludo ako sa inyo, no? Na nagtatayo ng simbahan. Ako po nagpastor sa isang simbahan na maganda na, maayos na. Pero bilib ako sa inyo. Pero inaamin ko na, narito ang aking district overseer,
Inaamin ko na sa aking regional overseer, Pastor, hindi ko kayang mag-pioneer ng church kung titingnan ko ang sarili ko. Pero kung sasabihin ng Panginoong Diyos, alam ko sasamahan ako ng Panginoon. At kasama kong gagawa ang Panginoong Diyos doon. Kapatid, naniniwala ako sa ginagawa mo. Kasama mo ang Panginoong Diyos na gumagawa dyan. Meron kang napakalaking Diyos. Huwag mong limitahan ng Panginoong Diyos dahil sa limitasyon na meron ka. Hanapin mo, ano pang maibibigay mo para sa Panginoon? Ano pang magagawa mo para sa gawain ng Panginoon? Or else, kung ayaw mo, you will settle like Mephibosheth. Mananatili ka na lang dyan. Katulad ni Mephibosheth. You will settle for less. Ano? Kaya kung titingnan po nating mabuti, no? Alam niyo po, si Mephibosheth, binibigyan ng pagkakataon. Kaya lang, sa pangatlong puntos, si Mephibosheth, katulad ng mamang pinakita ko sa video, nawala na ng pag-asa. Nanatili na lang siyang tagatinda ng dyaryo, tagapulot ng basura. Samantalang ang kaya niyang gawin, abay pambihira, higit pa sa alam natin. No? Sino pong nakatatanda ng scientific name ng waling-waling? Abay, imagine nyo yun. Diba? Alam nyo po, antindi. Pero nanatili na siya doon. Nawalan na ng pag-asa. Ang taong katulad ng may isip na Mephibosheth mind, hindi lamang po, number one, limited by disabilities, hindi lamang po living or lodging, nananahan sa mga nakakahiyang bagay sa buhay niya. Lastly, pangatlo, no? Ang Mephibosheth mind, no po, merong wala ng pag-asa dahil sa mga disappointment sa kanyang buhay. Lost in disappointment. Talo na, surrender na. Basahin po natin in verse 7 and 8. Sabi po dito ni Haring David, in verse 7, "Don't be afraid, Mephibosheth. I will be kind to you for the sake of your father Jonathan, and I will give you back all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always be welcome at my table." Ang ganda ng offer ng hari. Ang ganda ng offer ng hari. Verse 8, ito pong sagot ni Mephibosheth. Mephibosheth bowed again and said, "I am no better than what? A dead dog." Wala na akong kwenta. Mahal na hari. Why should you be so good to me? Surrender na. Surrender na. Loss in disappointment. Kapatid, are you already disappointed? Tanungin mo nga sandali yung katabi mo ulit. Tapikin mo lang. Surrender ka na ba? Si Mephibosheth mind, kahit maganda ang offer, kapat na to. Ino-offeran na siya ng mahal na hari. Kaya lang, ang Mephibosheth mind, binibigyan ka na ng pagkakataon, ayaw mo pang saluhin. Alam niyo po mga kapatid, this seminar, this ministers conference, ito po ay handog ng region ng Mindanao
sa bawat manggagawa. Kung hindi mo pa sasaluhin ang mga gagawin ng Diyos dito ngayon sa'yo, ipinapakita mo, meron ka ng Mephibosheth mind. Kung meron mang ilalatag na mga pagkakataon at oportunidad, ang region ng Mindanao, Church of God, hindi mo pa sasaluhin, surrender ka na yata. Sayang. Sayang. But I believe the fact that you are here, habang naririto ka pa, tinitingnan mo, hindi. Titingnan ko kung anong gagawin ng Diyos. Amen ho ba yun? Titingnan ko kung anong sasabihin ng Diyos sa akin. Kapatid, itong sinasabi ng Diyos sa iyo. Huwag mong limitahan ang Diyos dahil nililimitahan mong sarili mo. Huwag kang mahihiya sa anumang kulang mo dahil hindi ka ikinahihiya ng Panginoong Diyos. Huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat ang pag-asa ng bawat isang tinawag ng Panginoong Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang tunay na liwanag, siya ang tunay na pag-asa. Jesus and the Lord our God is our hope. When David was called to be the next king, young people pa si David. Nung siya'y na-anoint, narinig niya mismo yun. Alam niya mismo yun. Dahil siya yung inanoint. Pero si David ba naging hari agad? Andiyan kang sibatin siya ni Saul. Andiyan kang huntingin siya ni Saul. At sa paghahunting ni Saul, nandyan kang si David napapunta sa lugar ng kaaway, in the Philistines, at nagbaliw-baliwan. Sino po nakabasa nun? Pastor, nasubukan mo na bang nagbaliw-baliwan? In order to survive, David, nagmistulang mukhang baliw to survive. Pero tinupad ng Diyos ang pangako niya. Naging hari pa rin siya sa kabila ng lahat. Kapatid, anong pinanghahawakan mong pangako ng Diyos sa iyo? Anong pinanghahawakan mo? Meron ba kayong pag-uusap ng Panginoon? Lord, dito mo ako nilagay sa simbahang ito, here in this church, saan man yan, sa Mindanao. Lord, maraming maboborn again sa iglesyang ito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. A Mephibosheth mind will not do that. Mga kapatid, sa gabing ito, my last point, ang isang merong isip na Mephibosheth, ayaw ng correction. Ang isang taong may Mephibosheth, ayaw ng pagbabago at pag-uunlad. Ang isang taong merong Mephibosheth mind, ayaw ng mga oportunidad upang lumago. I believe, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Naniniwala ako dyan. Alam niyo pong pinakamaganda, magmula pa kagabi, sa tuwing tayo'y sasamba sa Panginoong Diyos, I will confess this.
para hong puputok ang dibdib ko, nararamdaman kong presensya ng Panginoon sa lugar na ito. At alam ko may gagawin ng Panginoong Diyos sa inyo, sa lahat ng mga naririto. Pero, ano man ang gusto ng Diyos na gawin sa bawat isa sa atin, kung lilimitahan mo ang sarili mo, nililimitahan mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Today, ngayong gabi, maaari ko ba kayong anyayahang tumayo? Just for a moment, while the praise and worship is playing this music, playing some instrumentals, kapatid, pwede bang yumuko ka lang sandali at ipikit mong yung mga mata? Pwede mo bang alalahanin ano bang pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo sa buhay mo? Meron ka bang pinanghahawakang pangako? Anong pinanghahawakan mo? Pwede mo bang isipin sandali yun? Lord, nilagay mo ako na maging pastor. Kapatid, ito bang panalangin mo? Lord, nilagay mo ako para mag-full time sa'yo. Ito bang panalangin mo, kapatid? Lord, Lord, Panginoon, sinabi mo magministeryo ako. Kung kinausap ka ng Panginoong Diyos, paano mo gagampanan ang bagay na yan? Kapatid, gagawa lang ba tayo dahil tumitingin tayo sa reward? O gagawa tayo dahil tinawag tayo ng Panginoong Diyos sa gawain ito? The reward will come later. I believe that. Kapatid, ngayong gabi, inaanyayahan kita. Kung ika'y naniniwala, hindi ang Diyos ang kikilos sa buhay mo, huwag kang lalapit dito sa harapan. Pero kung ikaw ay naniniwala that God will do greater things in your life, in your ministry, if you believe at pinanghahawakan mo that God will do greater things starting tonight in your ministry, in your life. Kung naniniwala ka, burahin mo ang lahat ng pag-iisip ng katulad ni Mephibosheth. Lumapit ka dito sa harapan. Ipahayag mo sa Panginoong Diyos ngayon, sa pamamagitan ng paglapit mo, paghakbang mo, Lord, may gagawin ka pa. Greater things, O Lord. For I have a greater God, stronger, greater than anything. And I can do all things through Christ. Kung naniniwala ka pa, kung naniniwala ka pa na may gagawin ng Diyos, higit pa sa ginawa niya noon. If you believe, if you still believe, then you don't have the Mephibosheth mind. You have God in your life. As the praise and worship sing this song, say to God, declare in your heart, Lord, empower me. Lord,
the praise and worship, sing this song. Say this in your heart. Lord, equip me. Empower me. Church, God is greater than any limitations in our life. God is greater. Proclaim it. God is greater than any problems. God is greater than any limitations and disabilities. God is greater. Allow God to do revival right now in your life, in your family, in your finances, and most of all, in your ministry. Allow God to do that. Greater things are yet to come in Jesus' name. Let us worship with the praise and worship team. Hallelujah.